Ides Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng Anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. At ngayon, narito na ang tambalang Tom Lago at Sandy Soriano sa Balita at Talakayan. Balita at Talakayan. Kawan ko lang. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Siyempre, nandito po yung partner ko para bumati. Magandang tanghali ho sa lahat ng mga giliw naming taga-subaybay ng palatuntunang Balita at Talakayan. Yes, at mukhang tuloy-tuloy na yata yung biyahe ng barko ngayon, ano? Kahapon kasi partner ay kahapon ba yun? Pasakay na sana tayo ng 2:30. Friday. Nung Saturday. Saturday. Yun ang oo. pinakaunang Saturday. nag-declare. Oo, ay 2:30 sasakay na kami partner. Nasa pier na kami ng Calapan Kaya lang biglang kinancel yung biyahe. At syempre, pagka-cancel, punong-puno agad itong ating pila diyan sa bayanan, ha? Oo. Yung mga tracking ay talagang stranded na naman, ha? Signal number 1. Oo. Ang alam ko partner, parang noon ay may proposal na pagka signal number 1 ay pwedeng bumiyahe yung mga malalaking barko. Kaya lang hindi ko alam kung ito na-aprobahan ba itong proposal na ito sa Philippine Coast Guard. Oo. Kasi nga nung mga bandang 2:30 kita natin medyo okay pa naman yung panahon. Kaya lang siyempre nagsisiguro ang Philippine Coast Guard kaya at kinancel na yung biyahe at ang daming pasahero partner nung araw na yon at puno yung pier, yung pinakaloob. Nagsisiksikan kasi yung mga tao. Ewan ko bakit nung araw na yun madaming pasahero. So marami ring na-stranded nating kababayan. Ang iba siguro yung mga nakasakay sa bus na bumaba. Yung biyaheng nautical highway. Actually, mas pabor ako doon na pag nagkaroon ng declaration ng signal number 1, kansilado na ang biyahe. Kasi alam mo kasama sa minsan nagiging boomerang kasi yan sa Coast Guard at saka sa Marina dahil sila yung sinisisi. Nasisisi. Oo. Lalo na pagka yung halimbawa yung mga bumabiyaheng barko ay inabot sa gitna. Katulad matatandaan mo yung naglayag na barko noon, yung Princess of the Stars, na kung saan meron ng sama ng panahon. Kung hindi ako nagkakamali, parang signal number 1 that time, pinayagang bumiyahe ang Princess of the Stars at doon inabot sa area ng Romblon. At ito'y lumubog at nagbuwis ng napakaraming buhay na ating mga kababayan. Kaya siguro nadala na sila sa kanilang experience. Actually, madaming ganyang mga trahedya At syempre, yun nga lang, syempre hindi mo maiwasang yung reklamo ng ating mga pasahero pagdating sa ganyang sitwasyon. Kasi ang sinasabi nila ay parang hindi agad nakakapag-announce
ng cancel ng barko. Siguro hindi naman napipredict agad yung dating yan eh. Oo. 'Di ba? Hindi man agad napipredict yan at sinisisi yung mga shipping company. Hindi naman yung shipping company ang nagka-cancel yan eh. Oo. Kundi yung baba nung ano bang signal na. Siyempre, manggagaling sa Philippine Coast Guard yan. At saka Sila yung magka-cancel ng unang nag-a-announce dyan, barko. unang nag-a-announce yan is yung Pag-asa natin. Kasi Pag-asa. sila yung nagdi-declare nung weather condition natin. So actually meron diyan silang ano 'di ba may oras sa umaga, tanghali at saka sa hapon, 'di ba? Meron silang ina-announce na weather condition kung ano kasi meron silang number of hours bago ulit magpanibagong announcement. Siyempre meron na silang control kung anong oras. So yung malimit, yung 'di ba, malimit nagka-cancel ng biyahe sa atin ganung oras talaga pag mga pahapon so hindi inaasahan naman 'yan dahil halimbawa hagip yung Silangang Mindoro katulad dito sa atin yung southern part naman hindi naman hagip ng bagyo yan. So ibig sabihin tuloy ang biyahe doon. For Kaya example, dito sa atin naiipon. kaya nga partner, kung bilang ito, ang Calapan may signal number 1, ang Batangas wala, hindi pa rin pwedeng bumiyahe ang barko. Kasi pupunta ng Batangas yan eh. So kung ang Batangas ay may signal number 1, ang maganda rin naman panahon sa Calapan, hindi rin sila pwedeng bumiyahe. Ganun yan eh. Kaya ang inaano ng ating kababayan, pagka ganyan na nga yun ang nangyari, yung sitwasyon nando sila sa pier na, iba dyan, malalayo yung pinanggalingan eh. Oo, di ba? So, medyo umiinit yung ulo at kung sino-sino yung nasisisi, no? Pero, yun nga ang natin, hindi naman mahirap i-predict mo yung dating talaga nung bagyo. Kung anong oras dadating, kung anong oras magkakaroon ng signal yung isang lugar. Kasi minsan nagkakadelay yan pag naglandfall sa isang lugar. Tapos minsan nakadepende rin yan yung lakas niya eh. Minsan pag dumadaan sa di ba? Dumadaan sa dagat, nag-iipon na naman ang lakas yan bago tumama na naman sa kalupaan. Kaya okay na po 'yun. Mas maganda yung di baling mag-antay kayo kaysa madisgrasya kayo. Problema partner, yung iba diyan yung malalayong lugar eksakto lang yung pera nila. Buti dito sa atin pinapayagang mag-stay yata doon sa loob ng terminal yung mga kababayan nating na stranded. Sa Batangas yata partner pagka ganyan hindi nila pinapapasok eh. Yung yung ating mga kababayan, yung mga pasahero na hindi rin taga Mindoro. Yung bagat maaring mga taga ibang lugar, Iloilo, Puntang Bisaya. Merong instances diyan sa Batangas City na reklamo hindi pinapapasok do sa sa terminal yung mga na-stranded. Bagyo partner, kawawa naman. Kaya nga, kung ganun ang estilo nila, para hindi sila mga public servant, di ba? Kasi lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, dapat protektahan natin yung mga mamamayan natin, di ba? Tayo mga tawag dito, tayo mga nagbabayad ng buwis para doon sa kanilang mga sinusweldo. Diyan sa Batangas partner, daming problema diyan, di ba? Ang daming sindikato diyan na parang hindi yata nakikita nung mga public official diyan, pamula do sa mga yung naniningil diyan ng insurance na 50 pesos. Talagang kita mo naman nakaharang na do sa gate nung pasukan ng mga tao na kung isipin mo kukunan ka kunyari ng ID, papupuntahin ka doon, bibentahan ka ng ng 50 pesos na insurance. Alam naman nating illegal yun dahil once sumakay ka ng barko, naka-insured ka na eh. At bakit ito hinahayaan doon? Ang daming problema diyan sa Batangas City na na terminal na yun nga lagi yung pinananawagan natin sa ating mga public official dito sa Oriental Mindoro kasi nahihirapan din. Yung ating mga kababayan diyan sa sa Batangas sa port na yan. Actually political will lang yan ng mga namumuno sa atin para kausapin din yung kanilang, kasi pwedeng mag-usap diyan governor to governor, di ba? Na siyang kaya mayor to mayor, mayor ng Batangas City at saka mayor ng lungsod ng Calapan. Yan may tapat-tapat lang. Ibig ko sabihin, kung maganda naman yung pagpupulungan para naman sa ikagaganda ng ating mga kababayan para sa kanilang safety, para doon sa kaayusan ng daloy ng mga pasahero diyan. So bakit hindi tayo magkaroon ng inisyatibo? Yun, tama. Nakikinig sa atin si paring Gilbert Machimura. Good afternoon daw sa lahat. Good afternoon pare. Natanghali po.
At kay Vice Governor Jojo Perez na nakikinig din sa atin. Magandang tanghali. Oh, At partner, siguro balita ko babalik ka sasabak muli si dating Vice Governor Jojo Perez sa ngayong darating na eleksyon. Apat sila partner, apat sa nababalita diyan, apat sa Vice Governor ang pwedeng magtunggali kasama diyan si dating Vice Governor Jojo Perez. Yung si Madam Joanna Valencia. Tong isa yung medyo galante. Galante hindi natin alam kung talagang ito yung magba-vice governor o hindi natin mahiwaga kasi halos lahat yata dito sa Calapan sinagot na yata yung mga pa-concert at saka yung mga handa itong si Mr. Orbin Rabino sa bagay ito maganda rin naman masaya din yung ating mga kababayan doon sa ginagawa syempre kasama dito yung yung isang abogado na medyo may hindi natin sasabihin pakulo ito may ginagawa tungkol do sa problema natin diyan sa pamasahe diyan sa barko na hanggang ngayon partner hindi ito binababa ay murang-mura na partner ng ngayon ng diesel sa ibang lugar yata nasa 40 plus na lang ang presyo ng diesel ay kung matatandaan mo tinaas ito noong panahon ng pandemic dahil kakaunti yung pasahero tinaas nila. Dati nasa 1.8 lang ito, 1.5, 1.8 hanggang sa naging 3.2 plus ngayon, 3.2 plus reklamo natin mga kababayan, sobra-sobra naman yung pamasahe at syempre kahit papaano natutuwa itong ating mga kababayan. Mayroong isang tao at ito nga doon sa katauhan ni Attorney Mong De La Puente, kahit sabihin natin ito naghahangad ng maglingkod. Kumbaga merong dahilan kung kaya niya ginagawa ito. At least merong ginagawa para dun sa problema natin. May nagkukusa. Kaysa naman doon parang pusa Oo. na 'di ba? Actually matagal ng problema yung binabanggit mo na yan. Na panahon ng pandemic pinagbigyan yung mga shipping company na magtaas. Ano bang tawag diyan nung bakit hindi mapigil ng magtaas at magbaba yung mga yan? Yung sabi nila ito'y deregulated. Kaya hindi daw mapakailaman ng LGU o ano man kaya lang pwede hong pakialaman to kung lahat ay magsama-sama para dinggin, di ba? Yung sinasabi nga nila, bakit? Sino bang sumasakay? Tayo naman lahat. Kung wala hong tatangkilik sa shipping lines na yan, na sasakay ng mga pasahero na biyahero mula Visayas mula Oriental Mindoro, hindi mabubuhay kasamang sandi ang negosyo ng mga yan. Kung matatandaan mo nung araw na namonopolyo ng isang shipping company ang Batangas Mindoro vice versa, na nilabanan ni dating Governor RGB, di ba? Nagkaroon pa ng mga kaso-kaso nung araw, yung Alegria Bida na yan. Yung Biba, yung mga Biba, di ba? Mabuso din. Mabuso din. Para lang mabigyan ng kasagutan yung problema ng ating mga kababayan, di ba? Yung ginawa ni RGB nung araw, di ba? Nabigyan ng solusyon. Ngayon pa, na mas moderno ngayon at mas maraming dapat kikilos na mga pinuno natin na sabi nila mga magagaling. Nasaan ngayon ang galing? Alam mo tong si Attorney Mong De La Puente, hindi ko ito personal nakilala, hindi ko pa nga ito namimit pero tayo sumasaludo doon sa kanyang effort na talagang ito ay napansin niya itong problemang ito at mukhang namang may mga nangyayari mukhang pinatawag niya yata ng Marina itong mga shipping company nito at pinagpapaliwanag. Sana hindi lang paliwanag yung kunin dito kundi talagang aksyonan. Pag-aralang mabuti kung yung bagang pamasahe nga ay dapat pang ganung kataas pa. Kasi baka mamaya napapagsamantala na tayo ng mga shipping company na yan. Hindi rin natin alam baka naman kaya yung ibang nasa pwesto ng gobyerno natin baka lang naman baka lang may mga komisyon na dito kaya hindi siguro pinakikialaman itong problemang ito. At saka tingnan mo although maraming mga shipping company ang bumabiyahe dito sa atin,
wala namang pinagkaiba, pare-pares yung presyo ng pamasahe halos eh. Mapa Fastcraft, mapa Roro, halos pare-parehas. Mayroon man diferensya siguro, pinakamalaki is 20 pesos, 30 pesos. Ha? Sana mabigyan ito ng ng aksyon ng ating pamahalaan. Dahil doon sa inisyatibo na ginawa ho ni Attorney tawag dito ni Attorney Mong de la Fuente ay parang mas maganda. Jason. Parang mas maganda dahil mabibigyan ng kasagutin ang yung ating mga kababayan itong hinaing nila na mataas Mataas talaga, partner, Ang sinasabi nga natin na yung diesel natin ay nasa nasa 40 plus na lang sa ibang lugar eh. May nakita ko naka-post na nasa 40 plus na yung 40 plus na lang yung diesel. Ang laking ibinabanan nito. Siguro dapat pag-aralan talaga yung pagbababa ng pamasahe natin. Dahil hindi lang naman yung mga kababayan natin ang apektado diyan. Lahat pati yung mga dumadaan sa nautical highway natin, pati yung mga turista natin. Pagka ganyang kamahal yung pamasahe sa barko, dala nila yung mga sasakyan nila. Maghahanap ng ibang lugar 'yan na mas mura, yung doon sa pupunta nila na mas magagandang lugar din. Ganun din yung ating mga mga pagkain na galing pa sa Manila, kaya mahal 'yan eh. Ang nagsasuffer diyan yung end user, yung ating mga kababayang mahihirap, kaya mahal eh. Kasi pinapatong lang naman nila yung presyo niyan eh. Doon sa yung pamasahe, doon sa produkto nila, patong nila. At ang magsasuffer niyan siyempre yung mga namimili. Kaya dapat talagang ito mapag-aralan na at tingnan talaga ng ating mga nakaupo sa gobyerno kung ano ba talaga, hanggang magkano ba talaga dapat ang sinisingil ng shipping company. Oo. Dapat meron silang margin, 'di ba? Kung talagang nalulugi, siguro bigyan nila ng maging transparent sila doon sa kinikita nila. Kasi kung halimbawa magkano yung expenses nila bawat biyahe, magkano kinikita, i-share nyo naman ho yan sa mga magbawas naman ho kayo sa kinikita nyo. Magbigay naman ho kayo sa mga commuters ninyo na araw-araw bumabiyahe, mga Mindoreño o mga galing Bisaya yan na gumagastos ng pera at bumubuhay sa inyong negosyo. Yung may mga private car, di ba, partner? Kasi yung mga government official na may mga paggamit na sasakyan, alam mo kasi kahit yung pambayad nila, galing sa gobyerno. Pati yung gasolina nila galing sa gobyerno. Sana makita nila. Hindi yata nakikita nila yung problema na yan dahil hindi nila nararanasan yung magbayad ng sariling pera nila doon sa pamasahe. Okay, partner, basahin ko na itong balita tungkol dito sa kung nasaan na ba itong si Aghon. Nanalasa ito. Ito pala ay naka 8 landfall, 4 ang sugatan. Walong beses tumama sa kalupaan ng bagyong Aghon habang kumikilos sa hilagang kanluran ng Eastern Visayas at Southern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 km per hour at bugso na 125 km per hour sa pinakahuling ulat ng Office of the Civil Defense o OCD. 4 katao ang kumpirmadong sugatan habang nasa higit 2,600 individual ang nasa evacuation center. Nasa 2,734 katao o 513 pamilya naman ang nasalanta ng bagyo. Batay sa report ng OCD, dahil sa lakas ng hangin na pinsala ng bagyo ang nasa 21 kabahayan habang ang Region 5 at Region 8 ay nakaranas ng power interruption. Matinding hinagupit ng bagyong Aghon ang lalawigan ng Quezon, partikular sa mga bayan ng Dolores, Chaong, San Antonio, Sariaya, Lucena at mga karatig bayan. Bandang alas 11:20 ng gabi nitong Mayo 24 nang unang maglandfall si Aghon sa Humunhon Island sa Giwan, Eastern Samar. Nasundan ito noong Mayo 25, Sabado sa Gipurlos, Eastern Samar. Alas 12:40 ng madaling araw, Basyao Island, Catbalogan City, Samar, alas 4 ng madaling araw. Gayon din sa Cagduyong Island, Catbalogan City, Samar, alas 5 ng umaga. Butuan, Masbati,
alas 10:20 ng umaga, Masbate City, Masbate, alas 10:40 ng umaga, at Torojos, Marinduque, alas 10 ng gabi. Nasundan ito ng 4:30 na madaling araw nitong linggo, Mayo 26 sa Lucena City, Quezon. Nakataas ang tropical cyclone wind, signal number 2 sa Central at Northern Quezon, Laguna at silangang bahagi ng Rizal. At Batangas, signal number 1 sa Metro Manila, timog silangang Isabela, katimugan ng Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, silangan at katimugan ng Nueva Ecija. Katimugang Bataan, silangang bahagi ng Pampanga, Bulacan, Cavite, Hilaga at gitnang bahagi ng Oriental Mindoro, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Rizal, Batangas at Quezon sa pinakahuling forecast ng Pag-asa. Habang sinusulat ang balitang ito, si Aghon ay posibleng maglandfall muli sa Pulillo Island linggo ng gabi. Sa report naman ng Philippine Coast Guard, nasa 6,338 pasahero o truck driver at mga pahinante ang stranded sa lahat ng mga pantalan sa bansa. Pansamantalang sinuspindi ng Philippine Coast Guard ng lahat ng paglalayag upang masiguro ang kaligtasan ng mga biyahe sa Miyerkules. Lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Aghon. Ayun, partner, ha? Oo, medyo salamat tayo. Ang Oriental Mindoro ay hindi ganong kagrabe yung inabot dito sa bagyong Aghon. Bagamat, ewan ko lang, itong parte ng Baco at saka Nahon, alam mo, ito wala pang bagyo, kahit na umulan lang ito binabahay, pero wala tayong balita doon sa mga situation natin dito sa nangyari sa Oriental Mindoro. Pero sa tingin ko, wala pang bahang mangyayari dyan dahil alam mo naman, napakahabang El Nino yung dumaan. Medyo uhaw pa yung lupa sa tubig. Sa tubig. Oo. Kaya kung mapapansin mo nga pag napapunta ka sa southern part yung ilog ng Bungabong na napakalaking ilog na yan. Wala ka makitang tubig na dumadaloy kasamang sandi. Oo. So kung yung ulan lang na yun nung ilang araw dito sa atin, baka mukhang pabor pa. Mukhang pabor pa sa magsasaka baka so, hindi pa makapaglabas ng tubig yun. walang dahilan partner para magbigay ng ayuda. Wala pang dahilan para magbigay ng ayuda at magkukumahog para sa mga dredging. Dredging. Pagka nagbaha na tsaka na mag-dredging. Alam mo minsan yung ganyang kalamidad, minsan nagiging nagiging pabor pa sa mga tiwaling opisyal kasi diyan sila pwede magpapogi. Pag bumaha, nagiging milking cow. Doon sila magpapapicture. Doon sa mga pagbibigay ng ayuda. Ang atin lang naman partner, yan naman ay perennial problem na natin yung baha. Talagang lagi na naman natin na nararanasan yan. So dapat siguro yung solusyon ang dapat bigyan ng pansin diyan. Hindi yung pagka yung kamunting ulan bumaha ay nakahanda na agad ng ayuda. Mas maganda siguro yung solusyon sa baha. Habang wala pa yung malalakas na pag-ulan na yan, ay binibigyan na ng solusyon, di ba? Natatandaan mo partner yung El Nino. Ayan ay matagal nang binabanggit ng Pag-asa, magkakaroon tayo ng El Nino. At saka itong La Nina matagal na rin in-announce ito ng Pag-asa na after ng El Nino na to, magkakaroon ho tayo ng La Nina na tinatawag. So although may mga safety measures na ginagawa yung ating Congressman Panaligan dahil nitong nakaraang summer, mahaba na halos sabay-sabay na binigyan ng mga protection dike. Itong mga kailugan natin, ginagawa ang mga protection dike para kung sakaling magkaroon man ng La Nina at pagbaha, hindi man totally, pero mababawasan yung pagsalanta ng baha doon sa mga farmland ng ating mga kababayan. Mga magsasaka. At saka partner, tuloy-tuloy yung pagpapagawa ng mga protection dike. At mahaba na ito. At yun ang nakakatuwa doon sa kay Congressman Arnan Panaligan. Talagang ito alam naman natin matagal nang nagpaplano ang provincial government tungkol diyan sa flood control niya. Pero awan ko kung anong action ang ginagawa nila. Samantalang ito kay Congressman Arnan Panaligan sa pamamagitan ng DPWH ay talagang sinimula na agad yung paggagawa ng dike at malaking tulong ito doon sa ating mga kababayang magsasaka. Hindi lang dito sa mga bayan na laging binabaha kasi alam mo yung ilog pagka yan lumakas ang ulan kung saan pumupunta yung tubig yan ito may protection dike na ito, magiging harang na ito doon sa mga mas malalaking taniman ng ating mga magsasaka.
partner. Oo. Yun ang ako kumbaga makikita mo yung mga prioridad na proyekto na ginagawa ni Congressman Arnan Panaligan na pamula diyan sa mga ganyan, pati yung mga sinasabi nating farm to market road. Yung farm to market road ay talagang pabor na pabor yan sa ating mga magsasaka. Kailangan nila yan para mailabas nila ng maayos yung kanilang mga produkto at syempre maipasok nila yung mga pangangailangan nila doon mismo sa kanilang mga taniman. Oo. Actually, napanood ko yung yung mensahe ni Congressman Panaligan doon sa kanyang ginawang interpellation doon sa Kongreso na kung saan isa sa mga sinasite niya doon yung mga kababayan nating mga magsasaka dito dahil ang gusto niya magkaroon ng revision itong rice tarification law na simula nung ipinasa nung 2019 yung rice tarification law ay wala namang naging epekto sa pagbaba ng presyo ng bigas. At ayon nga sa kanya, isa sa mga kinu-question na dun sa kinatawan ng Department of Agriculture, bakit yung laging pinofront at laging bukang bibig ay yung importation? Yun, partner, ito yung importation. solusyon. Ang laging sinasabi ng Department of Agriculture, pag kulang ng bigas, kailangan ho ng importation para mapababa yung presyo ng lokal nating market. Sabi nga ni Congressman Panaligan, wala ba kayong ibang alam kundi importation? Ang lagi niyang sinasite, bakit puro importation? Wala ba kayong plano para maisaayos yung local production natin para mas matutulungan yung ating mga magsasaka doon sa kanilang rice production? Bakit laging finufront ay importation? Importation. 'Di ba nung unang taon pa lamang ni Congressman Arnan Panaligan sa Kongreso ay pinunanan niya yan yung programa ng Department of Agriculture. 'Di ba? Yung gawa nga ng rice tarification law na talagang hindi naman nakatulong sa ating mga magsasaka. Ang nakinabang lang dito yung mga yung mga malalaking negosyante. Yung mga nag-hoard ng bigas, ang sinasabi kasi noon diyan daw sa rice tarification law ay pwedeng bumaba ang presyo ng bigas. Pero kabaligtaran na nangyari, 'di ba? Hindi naman bumaba hanggang ngayon, partner, hindi naman bumababa yung bigas. At ito yung sinasabi nga niya na mukhang hindi nakatulong kaya nagpropose siya na amyendahan yung rice tarification law, pag-aralan at ito, 'di ba? Na talakay na sa sa Kongreso. At mukhang lumusot na. Ito yung sinertified na agad ng Pangulo na urgent bill. Itong pag-amyenda sa rice tarification. Kasi under the rice tarification law, para partner, hindi pala pwedeng magbenta o maglagay ng bigas ang National Food Authority sa mga palengke. Hindi pwedeng makialam sa presyuhan ang gobyerno. Kaya pala parang deregulated din yung presyo bigas ng bigas Kumbaga hindi nila hindi pwedeng pakialaman. Ngayon, parang ibinabalik ngayon itong National Food Authority na maglabas ng mga murang bigas para para makontrol yung mga negosyante doon sa sobrang taas ng presyo ng bigas. Hindi lang 'yun, yung tulong na ibibigay doon sa ating mga magsasaka, maraming tulong na ibibigay pamula doon sa mga mga binhi, mga pataba, at saka doon inspect ng mga lupa, kung nararapat bang tanim, kung anong klaseng pananim ang dapat itanim sa ganun, ay naandyan yata ngayon, nakapaloob yata yun ngayon sa pag-amyenda sa rice tarification law. At kung matatandaan mo, partner, nilaban din ni Congressman Arnan Panaligan yung budget, kasi nga para mapabilis yung serbisyo ng Department of Agriculture, yung 15 billion na budget nung 2022 yata ay ginawang 30 billion ngayong last year lang yata. 2023. Kasi para mapabilis yung suportang ibibigay doon sa mga magsasaka. Kaya lang ito, mukhang tayo na naman yata yung top importer. Lumalabas na tayo naman yata yung top importer dito sa pag-angkat ng bigas. Actually, yun nga sinasabi ni Kong Panaligan, na ito yung budget ninyo nung 2022 is 15 billion. 15 billion. So ipinaglaban ng Kongreso para magkaroon kayo ng times 2. Naging 30 billion yung budget nyo.
bakit ito pa rin yung pinofront nyo, importation? So dapat ngayon iba na, 'di ba? Dapat ngayon mabilis na yung ano. Oo. Dapat pagka ganitong merong mga krisis katulad nitong El Nino, dapat nandyan agad kayo para sa madalian, dagliang tulong o anumang financial na pwedeng ibigay doon sa ating mga kababayang mga magsasaka. In particular ngayon, La Nina na naman. Magkakaroon na namang sinasabi ng Pag-asa na tag-ulan na naman, baha. Dahil kung titingnan nga natin, ang panahon natin ngayon, mahirap i-explain mahirap i-predict kung ano ang mangyayari. Kita mo, unang hindi pa tapos yung Mayo, meron ng bagyong pumasok kaagad. Galing sa napakatinding init, bagyo agad ang kapalit kasamang sandi. Sa bagay yung yung iba na pinsala, kaya lang itong may iba naman na nakinabang diyan sa bagyo na yan. Siguro itong ating probinsya ay may nakinabang din yan dahil pag ulan lang naman ng wala namang masyadong napinsala yata sa Oriental Mindoro, kaya sinasabi nga natin walang dahilan para maglabas ng ayuda. Malay natin. Baka may magpapapicture na naman yung kunting baha, baka mamaya ang ayuda baha. Anyway, itong magandang pag-usapan din kasama sa itong bilyon-bilyong halaga ng mga lupain mula doon sa isang Chinese drug lords na nakatakdang kumpiskahin naman ng gobyerno. Ay kung matatandaan ho natin, gustong i-forfeit ng gobyerno ang bilyon-bilyong peso na halaga ng mga lupain sa suspected Chinese drug lord na si Willie Ong at ng kanyang associates. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, maghahain naman ang Land Registration Authority o LRA at ang Office ng Solicitor General ng forfeiture proceedings laban kay Ong sa kanyang real estate firm na tinatawag na Empire 999 at ang kanyang mga partners. Ayon sa kalihim, 55% ng Empire 999 Realty Corporation ang kanilang pagmamayari na direktang paglabag doon sa constitutional limitation na 60-40 equity. Itong pagmamayari, di ba? Pag foreigner ka, dapat 40% lang yung pag-aari ng foreigner. Sa ngayon kasi alam ko doon sa amyendang yan nila 100% na. Pero sa ngayon 40% pa lang. 40% pa lamang. Kaya ang lumabas dito ay 55%. Ibig sabihin, lampas doon sa sinasabing kabahagi ng mga foreign national na pagmamayari ng mga lupain dito sa ating bansa. Kaya saan pa niya, saan na mababatas na ipinangako ng LRA o Solicitor Office of the Solicitor General ang naturang hakbang sa pagdinig ng House Dangerous Drugs Committee noong Miyerkules, kung saan na-discover ng committee na sina Ong at ang kanyang associates ay nabigong dumalo sa pagdinig ng mga Chinese nationals na nagkukunwaring mga Pilipino. Kaugnay nito, sinabi ni Kong Barbers na dapat agad na kansilahin ng Department of Foreign Affairs ang Philippine passports nila Ong at ang kanyang mga associates, habang ang Security and Exchange Commission registration naman ng Empire 999 Realty Corporation ay dapat na ma-revoke at mabuwag ang naturang korporasyon. Ayun. Partner mga drug lord dito, pero paano nakaka-acquire dito ng property, lalong-lalo itong mga lupain natin. Siyempre merong partner na mga koneksyon Pilipino, o kaya may mga koneksyon kung bakit nila na gagawa yan. Yan partner yung yan yung kinakatakot ng ating mga babayan doon sa charter change na sinasabi nga for economic provision lang yung kailangan palitan. Kaya lang hindi nga makita yata yung kabuuan at ang iniiwasan, sa bagay na ipaliwanag naman ni Congressman Arnan Panaligan na kahit siya hindi siya papayag na yung mga lupa natin ay makakabili sila ng lupain. Kasi katulad yan, parte mayayaman yan, kaya nilang bumili ng mga lupain. Baka mamaya maubos yung mga lupain natin at nasa kanila, hindi natin alam. Utay-utay na pala lang nabibili. Yung ating mga magagandang lugar at lupain kasi malalaking negosyante. Paano pa kung mga katulad yan, drug lord? Kaya dapat may mga safety net talaga doon sa pagbili nung lalo-lalo na yung mga foreigner. Yung bibili sila ng ating mga property lupain. At ayon pa sa balita, ang lahat ng mga pinamili nilang ito ay may kaugnayan pala doon sa isang kumpanyang itinatag ng isa pang suspected Chinese drug lord na si Michael Yang, na matatandaang itinalaga pa noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang presidential
economic advisor. Ayun. Ah. Ay, panahon partner ni Pangulong Duterte halos yung 'di ba yung si Wang Bu ay nakatakas din. Oo. Ito talagang big drug lord din ito. Napakalaki nitong kumbaga kilalang-kilala ito ay nakatakas at hanggang ngayon partner nawala na yung issue dito kay Wang Bu. Oo. Kaya mukhang yung mga minsan pag mapipera, yung mga kaso parang mga bulang naglaho na lang. Walang magawa partner yung intelligence fund. Ang laki-laki partner ng ating intelligence fund, pero pagdating sa mga ganyang mga mapipert hindi talaga ma-detect kung nasaan Isipin mo ngayon si Kibuloy. Ano ba sa Tagalog diba? yung intelligence? Intelligence. Di ba si Kibuloy? Hindi nila ma-detect kung nasaan si Kibuloy ngayon. Oo. Kumbaga kung nakalabas na ba ng bansa yan Tatawanan lang sila. Ano nangyari na sa napakalaking intelihensyang pondo? Sana mapapunta yan. Pero pagka yung malilit na tao, napakadali nilang ma-detect Oo. Siyempre maliit lang ang mundo ginagawan. Sino pa ba? Si Bantag, di ba? Hindi nila malaman kung nasaan. Oo. Yung si Tevez, although nahuli na si Tevez sa bansang kanyang pinuntahan, pero wala pang hindi pa ma-extradite dito. Hindi pa ma-extradite dito kung paano yung sistema kasi 'di ba doon sa bansa niya hindi pwedeng pakialaman ng Pilipinas yung mga taong doon nililitis. Hindi natin alam kung anong pwedeng gawin ng gobyerno natin para mapauwi. Hindi ko alam kung merong extradition treaty tayo diyan sa doon sa bansang nahuli yan si Tevez kasi gumagana pa rin partner yung makinarya niya dito, yung may pera yan madaming pera yan. Nandiyan yung mga kapatid At makapanayam natin si Congressman Arnan Panaligan tungkol doon sa kalagayan ngayon sa Kongreso. Ayan. Abangan po natin dahil sapagkat nasa linya natin. Nasa linya po natin si Congressman, yung ating kinatawan po sa unang Kongreso. At syempre makikibalita po tayo doon sa kalagayan po ng Kongreso, doon sa mga issue pong nangyayari ngayon doon. Kong, bati po kayo sa ating mga kababayan. Magandang tanghali sa iyo, kasamang Sandit, kasamang Tom. Long time kasi medyo tayo naging busy dahil bumalik ako sa Kongreso noong April 29, kung hindi ako nagkakamali, or April 29 nung nag-resume ang session ng Kongreso. At 4 na linggo kami na nag-session. Tapos noong May 22 ay nag-adjourn. Hindi lang recess, kundi adjourn. Ibig sabihin nun, ay tapos na yung aming second regular session. At mag-open uli ang Kongreso sa July 22 sa State of the Nation Address ng Pangulo, yung taunang State of the Nation Address or SONA. Yun ang magiging third regular session ng kasalukuyang Kongreso. Kaya tayo ay panahon ngayon upang mag-ikot sa district at mag-inspect ng mga ongoing projects natin at ganoon din magpa-blessing, magpasinaya ng ating mga tapos na mga proyekto. Kung nandito po kayo ngayon sa Calapan o dito sa ating lalawigan? Well, nasa district ako. Nag-ikot ako sa district. Medyo tumigil lang tayo isang lugar dito para bukod sa kumain, tanghalian para makipag-usap na rin sa iyo. Mahirap kasing tumawag pag tumatakbo sa sasakyan kasi may mga lugar sa highway na walang signal. Kaya tumigil muna tayo sa isang lugar dito at para tumawag sa iyo. Sabi ko nga, natapos ng ang aming second regular session at marami po mga naipasa naman ng mga makakulang batas ang House of Representatives sa session ito. Kung kamusta naman po yun? Nandito po kayo ngayon. Kamusta po yung mga project nyo po dito na ongoing? Katulad po nung yung mga protection dike na ginagawa tungkol doon po sa mga farm to market road. At yung iba pa po, kamusta po yun? Nabibisita nyo po ba? Well, yeah. Ngayon nga recess na ito, yun ang aking gagawin. Iikot ako yung mga proyektong ito. Pinakuha ko sa district engineer ng DPWH yung listahan ng mga ongoing projects para aking maikutan, ma-inspect. At karoon din yung listahan ng mga tapos na completed projects para ay makapag-bless it o kapag-inaugurate na. So tuloy-tuloy po yan, yung mga proyekto natin, yung mga farm to market roads at saka yung concreting ng karsada sa mga kabukiran. Drainage system sa kabayanan, yung ginagawang yung natapos na ng mga, at ginagawa pa yung iba, ng mga school building, mga
multipurpose building, barangay hall, health centers, at mga tulay, no? Covered court. Tuloy-tuloy po yung ginagawa. Marami po na proyekto tayo. Hindi pa tayo nagkulang. At yan naman ay pinopost natin sa ating FB page. Nakikita naman ninyo. Every now and then, yung update natin sa mga ongoing projects natin at yung tapos na mga proyekto. Huwag po mag-alala yung mga barangay na wala pang proyekto. No? Madami. 261 barangays ang District 1. At kahit po malaki ang pondo natin nakukuha, ay kulang at kulang pa rin po para tugunan lahat ang pangailangan ng mga barangay natin. Kaya unti-unti po, okay mag-alala. Parang kanyan parang face by face. Lahat po ng barangay sa District 1 ay makakatikim ng proyekto mula sa akin. May mauna siyempre, may mahuhuli, pero lahat ay makakakuha ng proyekto. Huwag po sila mag-alala. Magandang balita ho yan, Congressman. Kung may meron lang ho akong itatanong sa inyo, kukumustahin ko lang po yung ipinasa ninyong batas na kung hindi ako nagkakamali, ito'y pumasa na sa third and final reading sa Kongreso, itong revision na ginawa ho ninyo doon sa rice tariffication law. Kumusta ho ito? Yes, napakahalaga ng batas na ito, yung House Bill number 10381, kung saan ang inyong likod ay isa sa mga principal sponsors. At kung napanood nyo, mapinost ko sa FB, 3 araw namin itong hinimay sa Kongreso. Nung bumalik kami sa Kongreso nung unang linggo ng Mayo, ay 3 araw sunod-sunod namin itong hinimay. At aktibo po tayong nakisapot dito sa pagtalakay sapagkat tayo principal author dito sa bill na ito. So bakit ba natin itinasa ang panukalang ito? Ito po ang tutugon dun sa mga nakita nating kakulangan at hindi maayos at maganda epekto noong rice tariffication law. Yung Republic Act 11203 na ipinasa na nung time ni Pangulong Duterte, Yes, yung 18th Congress. So, papariwanag ko na, tuloy-tuloy na, ano ba ang layunin ng Republic Act 11-2003, yung rice tariffication law? Ang layunin daw ng batas na yan ay papasukin ang importasyon ng bigas. Papasukin ang bigas sa ating bansa para daw matiyak na meron tayong sapat na supply ng bigas. Kasi kulang namang supply ng bigas, kaya nagmamahal ang presyo ng bigas. Kaya ayos sa mga may akta ng batas na yan noong 2018 yan, hindi tayo ang congressman noon, hindi pa tayo, wala pa tayo sa Congress. Ayon sa mga proponent ng batas na yan, ang patakarang yan, pag daw pinayagan ng imported na bigas na pumasok sa ating bansa, ay matitiyak na may sapat na supply ng bigas at pangalawa, bababa raw ang presyo ng bigas. So maganda man layunin. Pero tingnan natin kung ano ang naging epekto. So, nung pinasa ang batas na yan, dumating ang maraming bigas na imported. Okay? So ano nangyari? Bumagsak ang presyo ng palay, yung farm gate. Dati 21 pesos, 22 pesos. Bumagsak yan as low as 13 pesos, may 12 pesos pa nga. Sa ibang lugar, may 10 pesos. So, nalugi ang farmers sa mga magkasaka. Pangalawa, yung pangako na bababa raw ang presyo ng bigas, saglit na nangyari yan. Noong mga unang taon lamang ng batas na yan, nangyari yan. At hindi rin naman ganun kalaki ang ibinagsak ng presyo ng bigas sa palengke. At ngayon, ay mataas ang presyo ng bigas. No, starting po noong 2023, ay mataas ng presyo ng bigas. 55 per kilo, 60 pesos pa nga sa ibang lugar. So ano ibig sabihin yan? Hindi po nag-epektibo yung batas at hindi tugunan yung layunin. Bumagsak ang presyo ng palay, bumagsak ang produksyon ng palay kasi nga maraming farmer na lugi, hindi na nagtanim. So, lalo tayong umasa sa imported na bigas na hindi naman tama yan. Pangalawa, ay saglit lamang bumaba ang presyo ng bigas, bahagya lamang, at sumipa ulit pataas. So, ibig sabihin yan, ay hindi nag-epektibo yung rice tariffication law. Kaya ating inabiyanda. Mabilis po ang House of Representatives na kumilos at tumugon sa problema ng bayan. No? Kaya pinasalamin agad ang batas na ito kung saan ako may isa sa mga may akta. So, sa batas na ito ay ibinabalik po sa pamahalaan. Unang-una, ibinabalik sa pamahalaan ang kapangyarihan na mag-stabilize ng presyo ng bigas. Kung tataas ang presyo ng bigas, kasi may hoarding siguro, o kulang ang supply ng bigas,
ay binibigyan ng kapangyarihan ng pamahalaan ng Department of Agriculture na magbenta ng bigas sa mga tao. Siguro yung bagay na yan ay hindi dapat pagdebatihan na kasi kawawa ang mga mamimili, di ba? Opo. Pag nagbebenta ng bigas yung mga traders, kawawa naman ang mga mamimili. Kung ang gobyerno papasok para magbenta ng murang bigas, hindi makikinabang mahihirap, di ba? Pangalawa, yung mga traders at importer ng bigas na kinokontrolado ang presyo, minamanipula ang presyo, hindi ngayon sila makakapagtaas ng sobra na presyo ng bigas kung ang gobyerno ay nandyan para maglabas, magbenta ng mas murang bigas. So, yun po ang ginawa namin sa amyendang ito. So, binigyan namin ang gobyerno ng pangil, ng ngipin para makontra ang ginagawa ng mga trader or importer or cartel ng bigas na minamanipula ang presyo ng bigas. Pangalawa, sa aming amyendang ito ay aming nilawakan ang pwedeng pondohan ng RCEP. Kasi sa Rice Certification Law, meron dong pondo ang tawag ay RCEP, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. Doon sa dating batas, yung pondong yan ay ginagamit para sa pamimigay ng binhi at saka yung mechanization, yung mga makinarya. At para sa pautang din, yung credit at saka yung extension services, yung mga technical support. Sa amin pong panukalang amyendang ito, namin pinalawak pa po namin yung pwede paggamitan ng pondong yan ng RCEP. Pwede na pong gamitin ng pondong yan para sa mga solar-powered irrigation, para sa small and communal irrigation, pwede po sa soil, yung soil health management, para maayos ang kalidad ng lupa, ng soil. Pwedeng gamitin ngayon yan, hindi lamang sa pagbili ng makinarya o pagbibigay ng makinarya katulad ng traktora, kundi pati po yung lalagyan ng traktora, lalagyan ng mga dryer, lalagyan ng mga makinarya, yung warehouse. Kasama na po yan. So, ang layunin po niyan ay makatiyak ng suporta tayo sa produksyon ng bigas. Kaya sa pananaw po namin ay tama po ang aming ginawang yan. Maganda po ang aming ginawang yan para matugunan yung pangailangan, matugunan ang pangailangan ng farmers, at ganoon din ay upang ma-correct, mabago o maiwas to yung kakulangan at pagkakamali ng original na rice certification law. So makikirapan po niya yung mga magsasaka, unang-una, at pangalawa, mamimili. So kung ibig magsasaka sabihin ng bigas, magsasaka ng palay at saka mamimili ng bigas. So ibig sabihin kung dahil doon ho sa unang pinasang batas sa rice certification law, mas pina-priority ho nila yung importation. Ngayon mababawasan ho ang importation. Yan po, totoo po yun. Hindi naman mawala ang importation kasi kulang naman talaga produksyon ng bigas. Halimbawa, kasi ngayon, kapapagyo lang, tinamaan ang maraming lugar natin, sa pagkakalam ko, yung Nueva Ecija ay napayo rin ng bagyo yan, saka yung Isabela, yan dyan ang mga malaking palayan di ba? So, talagang mahirap ma-attain yung 100% na local production, Kailangan pa mag-import, pero dapat naman, kakaunti lamang ang imported, di ba? Dapat, mas malaki ang local production kaysa imported. Dapat, yung i-import natin bigas, yung kakulangan lamang. So, kasi sa batas na ito, sa rice certification mo, talagang walang limit. Talagang unlimited, may unlimited na importasyon. Kaya nalugi ang maraming farmers. Kung nalugi sila, hindi na sila nagtanim ng palay. So lalo lumaki pa nga lang pag-import. Diba? So, yun ang gusto namin mapigilan. Yung labis na importasyon ng bigas. Kaya nga, dinagdagan po namin ng pondo para sa rice production. At pinalawig namin yung pwedeng paggamitan ng pondo, yung RCEP, para talagang makatulong sa produksyon lokal ng palay. Okay, last year po yata kung ay nakaharap niyo yung mga opisyales ng Department of Agriculture at kung di ako nagkakamali, 'di ba, ang inaano niyo yung 15 billion na budget nila ay nag-propose kayo na gawing 30 billion yung maging budget. Yes, sa 2023, 2023. Gawing 30 Kaya billion. hindi po nagkulang ang Kongreso. Hindi po nagkulang ang Kongreso sa paglalagay ng sapat na pondo para sa ating sa agriculture sector. Kaya nga kung inyong nakinig kayo sa hearing natin, ay talagang sinasabi ko lagi doon sa kanila
sa agriculture, no? Kay Secretary Laurel na Opo. Secretary Francis Laurel na kayo ang dapat na kumilos, ano? Ang DA, no? Maging masigasig kayo. Maging kayong talagang agresibo sa pag-promote ng local production kasi binigay namin sa inyo lahat ang pondo. Although naman kulang at kulang pa rin, kulang pa rin. Pero at least sapat na 'yon para makapag-umpisa tayo. No? Maikasa natin ang ngayon po, production. Congressman, ngayon po sa nakita 30 billion na po yung budget ng Department of Agriculture. Kasi nga ang reason natin para mapabilis yung programa natin sa ating mga magsasaka at masuportahan natin ang yung mga pangangailangan nila. Pero mukhang sa tingin niyo ba nagagawa ng Department of Agriculture yung kanilang agawan kasi sa ngayon po parang lumalabas na number 1 importer pa rin pa tayo ng bigas eh. Oo nga itong taon ito, may ba alam, 3.9 million metric tons ang ating in-import na bigas. 3.9 million metric tons. Sa isang taon ang projection, magiging 4.1 million metric tons. Siyempre, hindi naman kasi agad maayos ang ating agriculture. Hindi ganun kabilis kasi kailangan ayusin mong irrigation. Kailangan damihan mo ipinamimigay mo mga binhi. Kailangan damihan mo pa yung mga makinarya ang ibinibigay mo sa mga magsasaka. Damihan ng mechanical dryer, damihan ng mga warehouses. Hindi po talaga yan na biglaan. Pero ang punto naman namin sa Kongreso ay ginawa naman namin ang aming papel, yung magpasa ng kaukulang batas. Yung kasing batas ang parang yun ang parang framework, yun ang parang basihan, sandigan, parang mapa. Para sa mapa kung paano papaunlarin ang agrikultura. Ngayon, ang kapatupad dyan, siyempre Executive Department, ang Pangulo, sa pamamagitan ng Department of Agriculture. Kaya nga palagay ko naman naniniwala naman kami na magaling, marunong yung bagong Secretary ng Agriculture, Secretary Francis Tio Laurel, alam niya kanyang ginagawa. Kaya bigyan natin siya ng pagkakataon na may patupad ang mga programa ito. Okay, malipat naman tayo kung dito sa sa problema natin sa West Philippine Sea. Alam ko isa kayo sa may hawak ng committee niyan. Pwede po ba kaming i-update ngayon yung kalagayan natin diyan sa problema natin diyan sa West Philippine Sea? Member tayo ng Committee on West Philippine Sea, at nung isang linggo rin bago mag-adjourn ng Kongreso ay nakatatlong meeting kami, yung committee, at nag-briefing ang Coast Guard at saka ang Philippine Navy, ang Armed Forces. Una-una, nakakasar man taong bayan na ginagawa ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang lahat para maprotektahan ang ating karagatan. Unang-una, bakit ba tayo ba natin pinagkutuunan ng sapat na pansin yung karagatan yan? Bakit yung dating Pangulo sabi, ba't hindi lang ibigay sa China kasi marami naman tayong dagat? Mali po naman yan. Unang-una, yan po karagatan yan ay sa atin. Sa ilalim po ng tinatawag na United Nations Convention on the Law of the Sea, ay tayo po ang may legal na karapatan sa mga dagat na yan. At yan po ay kinikilala ng buong mundo ng United Nations dahil pumirma tayo sa treaty, sa tratado na yan. At pag ang China ay pumirma sa treaty na yan na kinikilala ang kapangyarihan ng Pilipinas diyan sa karagatan yan sa West Philippine Sea. Kaya nakakapagtaka bakit hindi ino-honor ng China yung kanyang perma sa kasunduang ito, sa treating ito. Pangalawa, ano bang meron sa dagat na yan? Napakalaki po ang yamang dagat na nandyan. Mamahal ang presyo ng isda. Nag-i-import pa tayo sa ibang bansa ng ultimong isda. Samantalang yung dagat ng West Philippine Sea, nandyan ang napatunayan, nandyan ang sapat na yamang dagat. Isda at iba pa mga pagkain dagat. Kaya ngayon mga mangingisda ng Sambales, dyan po talaga sila nangingisda traditional. Sabi ng mga nangingisda dyan, lolo pa raw nila sa tuhod, nangingisda na dyan. Kaya nakakalungkot na ngayon sila ay tinataboy ng Chinese Coast Guard dyan. Pangalawa, ano pa, bukod sa isda, bukod sa mga yaman dagat, pagkain dagat, ano pang nandyan? Ayon po sa mga geologists, sa mga siyentipiko, nandyan ang napakalaking deposito ng langis at saka natural gas. Mahirap ang Pilipinas. Nabili tayo ng langis sa ibang bansa. Kaya mahal ang presyo ng langis. At pag mahal ang presyo ng krudo, lahat ay mahal. Transportasyon, mahal. Kuryente, mahal. Paninda, mahal. Nandyan din yung natural gas na pwedeng gamitin na para sa ating mga planta ng kuryente. Mahal ang ating kuryente, di ba? So, nandyan ang kayamanan
whether yan ay pagkain or mineral resources, kasi ng langis at natural gas nandyan. Kaya dapat hindi natin ibigay yan sa ibang bansa. Dapat yan ay sa atin, sa Pilipino, sa Pilipinas, para pakinabangan ng mga Pilipino. Kung hindi man sa panahon natin, yung ipamana natin ito susudalahin ng Pilipino. Pamana natin yan, kung hindi man natin pakinabangan ito, lalo yung mga langis na nandiyan kasi i-explore pa yan i-drill pa. At least, sa mga susunod na lahi ng Pilipino, susunod sa ating lahi ng Pilipino, ay meron na silang mas maalawang pamumuhay kasi may langis na, may natural gas na, yan ang galing sa Pilipinas. Kaya, hindi natin dapat isuko yung karagatan yan. Para ka nagsuko ng ipapamana mo sa mga anak at apo mo kung pababayaan natin yan. Tama. Congressman, ano ho masasabi niyo dito bilang isang abogado at bilang isang congressman sapagkat after ho na nagsagawa ang Pilipinas ng pagsasagawa ng marker na may nakalagay na atin ito, naglabas ho ng statement yung Beijing ng lahat ng mga Pilipino na mangingisda na maaring pumasok ko sa area na yan ay kanilang huhulihin. Ano ho masasabi niyo ho dito? Lalabag na naman sila niyan sa international law. Basta tayo, tama tayo, no? Hindi tayo marahas, tayo nang hahamon, tayo nang aaway, hindi tayo gagamit ng puwersa. Pero sa diplomatic way, So, unang-una, meron po tayong kapangyarihan sa ilalim po ng umiiral na international law para po i-assert natin ang ating karapatan sa dagat na yan. So wag po tayo mag-atubili na pumunta sa United Nations, sa International Tribunal on the Law of the Sea, para meron tayong ruling na paborable lagi. Pangalawa, ay patuloy po tayong makipagkaibigan, makipag-ugnayan sa ating mga kaalyado bansa na tutulong sa atin. Mas mabuting marami tayong kakampi. Di ba, ito aking analogy, pag ikaw ay medyo maliit, may nang bubuli sa iyo dyan sa karasada na mas malaking tao, mas malaking katawan. Ano gagawin mo? Magsama ka ng kabarkada mo na malaki na ng katawan. Para yun ang protector mo, di ba? Yun ang kasama mo. Hindi siguro makakapambuli ng gusto. Yung bully na yun, kung nakita kang marami kang kasama, di ba? Marami tayong kaibigan. Amerika, Australia, Japan. Lahat sila ay tumutulong sa atin sa bagay na. Kaya patuloy po tayo magkaroon ng magandang relasyon sa kanila. Okay. Of course, ito yung pag-usapan na namin. Talagang pinapuntahan po namin ang Navy at saka Coast Guard kasi kailangan nila maraming barko. Tama. Hindi po nagkulang. Kami po patuloy na nagpupundo. Alam natin malaki siyempre ang barko, hindi po yan, hindi yan ang presyo, hindi katulad ng presyo ng kotse o truck na pwede kang bumili ng marami, di ba? May kamahalan talaga yan. Pero sinisika po namin talaga na pondohan ang bagay na yan, para mapadami pa ang kagamitan ng ating Navy at Coast Guard. Hindi nga lang siyempre mabilis bumili ng barko, ay ginagawa yan, yung motorsiklo. Pupunta ka lang dyan sa mga motorcycle shop, makakabili ka na, di ba? Yung kotse or even yung mga pick-up, madaling bumili. Yung barko, ginagawa yan. Mga 2 taon ang construction yan. Pero nakakasa po naman kayo naglagay po ang Kongreso ng sapat na pondo para po makabilis ang Navy at saka ang Coast Guard ng sapat na pila ng barko. Ayun. Dito po tayo sa atin naman yung tungkol naman po dito sa sa provincial hospital natin na gagawing regional hospital. Ano pong update ngayon? Wala pa, naka-deadlock ngayon kasi ay merong counter proposal ang provincial government na mas gusto nilang i-offer yung site ng lumang ospital sa Barangay Ilaya para ibigay sa DOH para gawa ng regional hospital. Ang ating namang stand dyan is as is. Pero yung nakalagay sa bill, pinakamabilis yun, pinakamadali na ibigay na sa DOH ang hospital na yan para mapa-improve ang servisyo. At syempre, mas sanay kasi ang DOH na mag-operate ng hospital. Mandato ng DOH yan At sila talaga nag-operate ng malalaking hospital at magagandang hospital sa buong bansa. Kaya nga, pinakamabilis na solusyon ay ipasa na sa DOH ang kasalukuyang provincial hospital at gawin niyang regional hospital sa pamamahala ng DOH. Mas makakatipid pa ang probinsya kasi daang milyon ang halaga ng gagastusin mo para ma-maintain ang hospital. Sa sweldo na lang ng mga personnel, maintenance, pagbili ng gamit mo, di ba? So mas makakatipid pa ang provincial. Yung matitipid ng provincial government ay pwede nilang gamitin para sa ibang mahalagang proyektong pangkaunlaran katulad ng agriculture at infrastructure
tsaka education. Mhm. So, mas makakabuti yan sa tingin ko So habang kung ibibigay na sa DOH. So ang mangyayari po niyan kung habang pinipilit ng provincial government yung proposal nila do sa Ilaya na yun ang gawing provincial hospital ay talagang deadlock ito. Kumbaga matatagalan. Oo, hindi ko lang sinasabing mali ang provincial. Wala pong may merit din naman. Oo. May merit din naman yung proposal nila. Ay maganda at bagong building, di ba? Bagong planado. Mas magaganda siguro ang layout ng building. Kaya okay din naman. Kaya lamang, choice yan eh. Mas matagal nga lang. Mas matagal. Okay. Siguro mga 4 to 5 years yan. Okay, last question po. Siguro dapat ayusin na. Kung talagang gusto nila isa old site, sabihin nila ngayon, i-donate na agad at na mapondo ako na sa Kongreso ang bagong gusali. Para makabante na uli. Para matapos na. Last question po at medyo wala na rin pong oras. Nagkaroon po ng pagbabago diyan sa liderato ng Senado. Ano po ang epekto nito sa liderato ng Kongreso? Walang epekto sa amin 'yan, kanya-kanya kaming kapangyarihan na magpalit o magtalaga ng aming mga mamumuno sa panig ng Kongreso. Kami ay may kapangyarihan na magtalaga ng aming speaker. Sa panig ng Senado, may kapangyarihan sila na magtalaga ng kanilang Senate President. So, hindi po tayo nakialam dyan. Pero ang aking pong panawagan at inaasahan, sana naman, ay sa pagbabago ng liderato ng Senado, maging mabilis ang approval ng mga magaganda at mahalagang panukalang batas na nanggaling sa amin sa Kamara. Kasi ang dami po mga naipasampil kami sa Kamara na tumutugon sa maraming mga problema ng bansa. Subalit pagdating po sa Senado ay may kabagalan at pagkilos. Halimbawa, yung self-reliant defense posture, nagalayong palakasin ang ating lokal na industriya ng mga armas para tayo hindi na ibang bansa. Pasado na po sa amin yan, pero nakatengka sa Senado. Yung mga itong agricultural itong bill na ito nagamit sa rice certification law. Ito po ay nasa Senado na. Pero nag-recess kami. Hindi ito natalakay, hindi ito na pag-usapan. Marami pang mga batas na pinasa ang Kongreso na nasa Senado. So sana naman maging mas mabilis ng proseso. Okay. Kung huling pananalita po para sa ating mga kababayan. Well, maraming salamat po sa inyong suporta. Baka kasa kayo, inyong congressman ay hindi po natutulog sa Kongreso. Tayo aktibong nagkasalita sa Kongreso. Aktibo po tayong naghihimay ng mga panukalang batas sa Kongreso. At dito naman yan, pinopost ko naman sa ating Facebook page ang mga update, yung mga deliberasyon sa Kongreso kung saan tayo po ay aktibo nakikilahok. At tayo po ay nagdadala ng maraming proyekto pangkaunlaran sa ating distrito, mga concreting ng karsada, farm to market roads, school buildings, health centers, barangay hall, covered courts, flood control projects, irrigation projects. Lahat po yan ay ating dinadala sa ating distrito. Hindi po natin mabibigyan agad-agad, pero titiyak po natin magkakameron po lahat ng mga proyekto. Okay, salamat po sa inyong support. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Congressman Panaligan. Okay, yun po ang ating kinatawan sa unang distrito, si Congressman Arnan Panaligan, na kitang-kita naman natin kung gaano kasipag. Ngayon, nandito siya ngayon sa ating lalawigan at umiikot do sa mga mga bayan-bayan, tinitingnan yung mga proyekto kung tama bang naipapatupad yung mga proyektong ginagawa sa ilalim ng kanyang opisina panawagan ko lang partner at yung panawagan ng mga taga-provincial hospital, mga empleyado diyan na yung kanilang health emergency allowance hanggang ngayon hindi pa nila natatanggap. Samantalang yun daw yata sa South natanggap na, at yung mga private hospital ay naibigay na yung mga health emergency allowance sila. Saka yung PhilHealth daw nila, sana naman diyan sa sino bang namumuno diyan sa provincial hospital natin sana pagka ito siguro naging regional na, baka hindi na magkakaproblema ng ganyan. Kawawa din naman yung ating mga mga health worker diyan sa provincial hospital pag laging delay yung kanilang sweldo, laging delay yung kanilang mga benefits diyan.
yun naman pinagtrabaho na nila eh. Kaya dapat lang siguro mapakinabangan nila yung kanilang mga benefits diyan sa provincial hospital. Di baling delay, wag lang buntis. Oo. Anyway, Pati ko lang at yung mga si Konsehala Christy Ilagan Rayos na nakikinig din sa ating programa, kay Alejandro Jacob. Yan. Kaibigan ko na nakikinig din at magandang tanghali sa inyong lahat. Kay Digna Lakdaw na nakikinig din sa ating programa. At sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, Paki-follow po yung page namin at share. Para medyo like and share. Dumami naman yung aming mga follower. Ayan, maraming salamat to. Wala na kaming oras. Tom Lago po, maraming salamat sa inyo. At syempre, ang inyong nakasama, Sandy Soriano po. Abangan po nyo sa susunod na Miyerkules. Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7.